then this morning ay ayan, ngayon po ay 5th Sunday of the month. Hindi po ba? Ayan, so praise God. Bihira po ang merong 5th Sunday of the month, ano? Kaya dahil bihira ang may 5th Sunday of the month, kaya meron po tayong guest. Ayan. Ano po? So hindi ko na po patatagalin, ano po? Tinatawagan ko po ang ating tagapagsalita ngayong umagang ito at wala pong iba kundi yung aking pong may bahay na maganda, si Sister Liza po. Amen. Amen. Sobrang ayoko pa pong tumayo eh. Ayoko pa pong umalis sa pagkakaluhod ko sa presensya ng Panginoon. Ano po? Talagang every time na ako po ay nasa presensya ng ating Panginoon, parang ayoko na idilat po yung mata ko. Gusto ko lang dun lang ako. At walang tigil na umaagos lang yung luha. So, napakasarap na hindi mo maipaliwanag bakit ang sarap-sarap sa pakiramdam na nasa presensya ng Panginoon. Pero tuloy-tuloy yung pagluha, ano po. So, ang Holy Spirit lamang talaga at ang ating mga espiritu na nakakonect sa Kanya ang nakakaunawa. Ano po? Amen. So, sige po, maari po bang hilingan ko umuli ang bawat isa na tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Hallelujah. God, salamat po sa iyo sa oras na ito na muli, O God, ang iyong lingkod ay magagamit mo sa oras na ito. Salamat po sa iyo, Panginoon, na muli sa oras na ito ay maririnig namin ang iyong mensahe sa bawat isa sa amin. Panginoon, God, give us ears that hear and hearts that are willing to understand and obey your will. Lord, O Holy Spirit, be with us at ikaw ang manguna sa amin. Move in our midst, O Holy Spirit. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Okay po. Sige po, tayo pong lahat ay muling makakaupo. Okay. So, we all know, tayo pong lahat, alam po na tayo, kagagaling lang natin po sa ating retreat, di ba po? A week ago, di ba po? So, ang Holy Spirit ay kumilos sa atin ng kakaibang pagkilos sa lugar na yon. We truly experience the Lord's unique move. O Lord, di ba po, doon sa lugar na yon, na tunay na ang Panginoon ay tinuruan niya tayo muli ng kakaibang katuruan na kailangan natin sa ating buhay. Amen? Amen po ba? Amen. Tayo po bang lahat ay natuto? Meron po ba tayong napulot doon? Kasi sayang po yung ating oras kung wala po tayong napupulot. At hindi po gusto rin ng ating Panginoon na nasasayang. Yung bawat pagkakataon na hindi po natin nakukuha, nagagrasp yung message niya para sa atin. Amen? So, ngayon pong oras na ito, ay hayaan natin na ang Holy Spirit ay mag-move sa ating kalagitnaan, na siya ay malayang kumilos sa ating tenga, sa ating puso. So, ang Holy Spirit ay tunay na makakagawa sa ating mga buhay. Amen po. Huwag po nating lalabanan. Merong mga pagkakataon na hindi tayo sumasang-ayon sa mga mensahe, pero wag po nating labanan. Ipanalangin natin sa ating Diyos kung paano yun matatanggap ng ating puso. Amen po. So, question po. Do we all understand how the early church was? Alam po ba natin, or meron po ba tayong idea? Or do we have just an idea of how the early church was and how the people in the early church lived in their everyday lives?
Naiintindihan po ba natin kung paano po ang early church noon, kung paano sila namumuhay noon sa kanilang bawat araw na pamumuhay? Siguro po hindi po tayong lahat ay naiintindihan o alam po ang early church, ano po. Pero yan po ay nasa ating Biblia. At kayang-kaya po nating abutin at mabasa at kayang-kaya nating malaman po yan. So alam po ba natin kung paano po sila noon? Sabi po, ang early church, noong mga panahon na yon, in the book of Acts, demonstrates the practical application of the gospel in everyday life. Sharing possessions. So, iyon daw po, doon sila nagpapakita ng kanilang, pinapakita po nila doon yung paano sila sa araw-araw nilang pamumuhay, na andun po yung pagbibigayan ng kung ano-ano ang meron sila. Pagmamalasakit sa mga mahihirap. At yung talagang pamumuhay ng naaayon sa turo ni Kristo. Amen? So, paano daw po sila noon? Paano ang everyday life ng early church noon? Sharing possessions, caring for the poor, and living in accordance with the teachings of Christ. Amen? Okay, sige po. How about po, ang Corinthian church? Do we also have an idea how the Corinthian church was? Meron po ba tayong idea o alam sa kung paano po ang Corinthian church noon? Okay. So, ang Corinthian church po, kung papaanong kung papaano pong ang early church, sila po ay focus dun sa kung paano ang katuruan ni Kristo, kung papaano yung pagmamalasakitan sa bawat isa. Ano po, yung pag-ibig sa kapwa ay naandon. At sila ay, yung fellowship nila sa mga believers o sa kapwa believers, katulad po natin, ay naandoon yung tunay na ipaparamdam nila yung tunay na pagmamalasakit habang sila ay nagfe-fellowship. Ano po? Yung love na mula sa ating Panginoon ay naipaparamdam po nila sa isa't isa. Ano po? Na hindi lang sila basta nagfe-fellowship. While the Corinthian church po, on the other hand, struggled to show their beliefs in consistent behavior. They face challenges and internal conflicts. So sila sa loob ng kanilang church ay nagkakasagupaan, nagkakabanggaan, nagsisiraan, kung ano-anong mga conflicts. Ang Corinthian church sa kabilang banda nga po ay nahihirapan po silang ipakita ang kanilang paniniwala sa palaging maayos na pag-uugali at humarap sila sa mga hamon at sa mga pagsasalungatan nila sa yung sila. Nagsasalungatan sila palagi. Ibig sabihin, hindi po sila nagkakasundo o umaayon sa isa't isa. Hindi po sila umaayon sa isa't isa. Palagi silang nagsasalungatan. Which is, yun yung attitude ng enemy na nilalagay niya. Ano po? So, sige po. Magpatuloy po tayo. So, ang Corinthian church po, they had issues with division, moral corruptions, false teachings, sexual immorality, and they prioritize human leaders or even their own spiritual gifts over the foundations of the faith. Ganun po ba tayo dito? Hindi. At sinisikap po natin na hindi tayo maging ganun. Yun po yung maganda. Hindi man tayo perfect, pero sinisikap po natin na pumunta dun sa perfection. Bakit po? Dahil ang ating pinupuntahan, ang ating image na pinupuntahan ay ang image ni Christ. Di ba po? Which is perfect. Amen? So,
pasensya na po. Kung minsan kailangan kong Tagalogin, kung minsan kailangan kong Englishin. Kasi para sa lahat po. So, nagkaroon sila ng issue sa pagkakabahabahagi, mga maling turo, sexual na immoralidad, inuuna nila ang mga leaders at kung ano-ano pa. Example po, merong example, ano po. Ito po, si Joe and Julia. Pinangalanan ko po siya na si Joe and Julia. Sorry po, pero siguro wala namang kapangalan. Pinili ko talaga para walang medyo kapangalan. Joe and Julia are in a relationship. And then one day, they are in a lunch date. And then there's one guy who comes and sits beside Julia. Ano po? So, si Joe and Julia ay merong relasyon at merong isang lalaki, habang sila ay nasa date nila, ay merong isang lalaking dumating. Ano po? And another one comes. At meron pang isa pang dumating. At another one comes pa. Siguro po mga 4 ang dumating na lalaki. Ano po? Then, si Joe, okay lang po siya kasi hindi pa niya kilala. Basta dumating lang po yung 4 na yon. Okay lang siya. And then, Julia introduced Joe to them, to the 4 guys, and she said, they were my ex-boyfriends. Yung isa, sabi niya, yung isa ay boyfriend ko when I was high school. Yung isa ay boyfriend ko when I was in college days. Ganyan. No po. At yun na, doon na po siya nag-react. When John is about to react, Julia tells him that it's okay because she loves him more than them. So ito po ay, they are all in a relationship with Julia. No po? Kasi ang introduce niya, although ex, pero sila pa rin, ang sinasabi niya ay nasa relasyon pa rin. No po? Imaginein po natin. At sabi niya po, di ba? Okay lang because she loves him more than them and he is her favorite anyway. Di ba? Grabe. Kaya ba natin yun? Siguro po, hindi, actually meron ako naririnig na ganyan, yung parang open relationship na sinasabi. Narinig ko lang po yun. Yung parang, you are married, pero pwede kang mag-entertain ng another boyfriends or girlfriends. Ganon, ang tinatawag nila nowadays. Parang nabasa ko po siya, minsan. At yun ang tinatawag nilang open relationship. So, would you want to get married or to be engaged with somebody like that? Gusto niyo po ba makarelasyon ang isang katulad ng ganon? Na hindi natatapos yung kanya mga relasyon sa mga past relationship niya or sa mga exes niya. Ano po? Hindi niya tinatapos. Dinadala niya. Sinasama niya kahit siya ay, sa present niya, kahit siya ay married na. Di ba po ayaw natin? So, now, if we don't want to be married to somebody like that, or to be our partner, ang isang taong katulad noon, o eto po ang isa pang tanong, how about Jesus? What makes us think that Jesus will come back for a bride like that? Remember po, Christ has sacrificially and chosen the church to be His bride. Sinabi po yaan sa Ephesians 5:27. Siguro hindi ko na po nailagay doon. Just in case na gusto niyo pong i-check. So Jesus is the bridegroom and we are the bride. Tayo po, as a church, tayo ang bride. At ang ating responsibility as a bride, habang tayo ay nakahiwalay sa bridegroom, is to be faithful. Amen? Amen po ba? Tayo po ba ay faithful sa ating bridegroom? Tayo po ba ay faithful
sa ating mga asawa o karelasyon dito sa mundo. Kasi po, being faithful, para po masabing tayo ay faithful, I don't think meron sa ating faithful talaga, yung perfect na faithful. Kasi sabi po, being faithful in a relationship with your partner, hindi ibig sabihin na hindi ka nangangaliwa. Hindi lang po yun. Kundi sa lahat ng area ng buhay natin ay faithful tayo sa Kanya. Lagi natin siyang iniisip, lagi natin siyang inaalala, lagi natin siyang inaalalayan, hindi natin siya inaaway. Di ba po? So, wala pong makakapagsabi sa atin na tayo ay faithful sa ating mga kapartner dito sa mundo. Di ba po? Kung ganon yung pamantayan. Kung ganun po yung pamantayan. Pero, ang isa pa pong importante o mahalaga sa atin ay tayo po ay maging faithful sa ating bridegroom na siya ay padating kung saan siya ay darating para sa atin. Amen? Kasi, yun nga po kung dito sa ating mga partner dito sa mundo, hindi tayo ganun ka-faithful, paano pa do sa ating Panginoon? Na tunay na wala po kahit isa sa atin ang makakapagsabing tayo ay faithful. Amen? Ano po? Fruitful. Baka nga po kahit fruitful, yun, magkakameron ng bunga. Pero, yun, sikapin po natin. Pero alam niyo po, ang mahalaga at maganda sa ating Panginoon, hindi tayo ginajudge. Hindi niya tayo nire-reject na, oy, ginawa mo yan, diyan ka na. Hindi po ganun eh. Di ba po? Napakabuti ng ating Diyos. At, yun, pag sumikapan po natin na tayo ay maging faithful sa ating bridegroom, ano po? At pag sumikapan natin, katulad ng sinabi ni Kuya, na tayo maging fruitful. Amen? So, this is what Paul is dealing with in the Corinthian church. Paul said, many of you have not given up your old boyfriends or girlfriends. Ito po yung kinakaharap ni Pablo sa Corinthian church. Na hindi daw nila, hindi pa nila iniiwan, hindi nila inilelet go. Yung mga mali nating gawain, yung mga old boyfriends natin, which is kung ano-anong napakarami. Di ba po sinabi? Ano po yung mga sinabi kanina? Pangangalunya, even pagsisinungaling, kasinungalingan, ang lahat ng kasamaan na pwedeng maging sangkap tayo para tayo po ay hindi maging faithful sa ating bridegroom, yun po dapat ay iwanan natin. Hindi na natin siya babalikan. Sabi po sa Corinthians 12:21, yes, I am afraid that when I come again, God will humble me in your presence, and I will be grieved because many of you have not given up your old sins. You have not repented of your impurity, sexual immorality, and eagerness for lustful pleasure. Wala pong pwedeng maging malinis sa atin dyan sa lahat ng yan. Amen? Pero ang sinasabi po, yun nga, ang sinabi po, sabi po ni Pablo, maaring siya ay, sabi niya, nangangamba ako na pagpunta ko muli riyan ay hiyain ako ng aking Diyos sa harapan ninyo. At itatangis ko ang karumihan, pakikiapid at kahalayang hindi pa ninyo pinagsisisihan at tinatalikuran. Amen? Sinabi po yan sa Bible. Amen po? Amen. And this is what weakened the Corinthian church. Yan daw po ang nagpapahina sa Corinthian church. So, kung sa Corinthian church yan po ang nagpapahina, yan din po ang nagpapahina sa atin dito ngayon. Kung kaya kailangan po natin siyang
wag nang isama sa ating present at sa ating future. Amen po ba? Hindi ko pa po sinasabi ang title ng ating pinag-topic dahil naandun pa sa ilalim. Lahat po ito ay introduction lamang po. Totoo po yan. Pero introduction man po, napakahalaga po nito. Dahil ito po yung foundation. Without this introduction, maaring hindi po natin mag-gets o maunawaan ng mas malalim ang mensahe. Kaya mahalaga po ito. Amen? So, sabi po, kung paanong ito ang nagpapahina sa Corinthian church, and it's the same thing that James is dealing with as what Paul is dealing with, and the same people they're addressing. Kung paanong yung idinidil ni Paul, ay yun din yung nagpapahina, sa ngayon ng mga churches, dito po sa mundo, sa ating kapanahunan. They are jealous. Sabi, inaddress niya po sila ng ganito. They are jealous, envious, they are quarreling, they murder, they did not forgive, etc. Naintindihan po ba natin lahat yon? Sila ay mga nagseselos o nag-iinggitan. They are nag-aaway-away, nagpapatayan, at hindi sila nagpapatawaran, at iba pa. Ano po? And you know how James addressed the people, o addresses the people. He said, "You adulterers." James speaking to the believers. Ano po? Ang kinakausap ni James po ay tayo. Tayo na mga believers. Bakit po tayo ang kinakausap niya? Because unbelievers cannot commit adultery against God. Unbelievers cannot commit adultery against God. Hindi po makakapag-commit ng pangangalunya ang mga hindi pa sumasampalataya sa ating Panginoon. Amen po? Kasi wala pa silang relasyon sa ating Diyos. Tama po ba? So, katulad ko, I cannot commit adultery with Brother Mario, for example. Kasi hindi po ako kasal kay Brother Mario. Ano po? And the only person I can commit adultery is with my husband, kay Pastor Efren po. Kasi doon sa kanya ako may relasyon. Hindi po ibig sabihin na, parang yung ganon, yung kasal, meron kang relasyon sa kanya, na kung kaya, maaring sa kanya ka lang magkasala ng adultery. Sabi po sa James 4, tingnan po natin ang James 4, ang sinasabi sa James 4, 1-8. Mga kapatid, paalala po, pahalagahan po natin ang salita ng ating Panginoon. Kung tayo po ay nararamdaman po natin na tayo inaantok, wag po tayo mahiyang tumayo. Para po tayo ay mas magising. Ano po? Okay po. So, sabi po sa James 4, 1-8, sabi po sa 1, "Saan ang gagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway-away? Hindi ba't nagmula iyan sa masasamang nasa na naglalaban-laban sa inyong kalooban? Mayroon kayong minimithi, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. 3, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Amen? Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong mga kalayawan. 4, mga taksil. Hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ito po, matagal na natin itong naririnig. Paulit-ulit na po. I hope ito ay nare-retain sa atin. Ano po? Kung kaya
Pero kung bakit pinapaulit-ulit sa atin ng ating Panginoon, ay maaring hindi pa siya satisfied sa kung paano yung mga natutunan natin, sa mga nakaraan. Sabi po, ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Anong ibig sabihin po na nakikipagkaibigan sa sanlibutan at kinakaaway ang Diyos? Yung binibigyan po natin ng priority o pinapriority natin ang mga gusto natin dito sa mundo at iniisang tabi natin ang pagsunod sa mga sarili nating kagustuhan. Amen? Wala po nag-amen. Ibig sabihin po ba nun ay iniisip nyo, minumuni-muni natin sa ating mga isipan, kaya hindi tayo maka-amen? Or tumatama sa atin? Nasasaktan po tayo? Wala po ditong exempted, lahat po, pati po ako. No po, hindi ko mo po yung tao na nakatayo ay nagtuturo, siya po exempted, hindi po ganun. Ako po ang yung sabi nga po nila ng mga mensahero ng mga nakaraan, ng ating mga pastor, yung mensahero, siya ang unang tinatamaan ng mensahe ng Panginoon. Kasi sa kanya unang ipinibigay. Ano po? Mga pinapahalagahan natin ang mga bagay dito sa mundo kesa makapagbigay tayo ng oras sa Diyos. It emphasizes the conflict between seeking worldly desires and being a follower of Christ. It warns that prioritizing your wants, your worldly pleasures, and values is incompatible with our relationship with God. Hindi daw po compatible, it is incompatible. Hindi pwedeng pagsamahin. Ano po? Yung worldly desire natin at yung ating paglilingkod o yung ating relasyon sa ating Panginoon. Hindi sila pwedeng pantay. Cannot be. Palagi tayong merong iiwanan sa baba na isa. Kaya lang, aminin po natin, ang katotohanan na nakakalungkot, kalimitan ang iniiwanan natin pababa ay yung ating oras o ating relasyon sa ating Panginoon. Di ba po? Kasi siya yung Diyos na hindi umiingay o hindi tayo pinapagalitan eh. Hindi katulad ng mga halimbawa, boss natin sa trabaho, ay baka tanggalin tayo. Di ba? Ganon. Meron tayong mga inaalala. Kung kaya, naiisang tabi natin o naiiwanan natin pababa, o naiiwanan natin sa baba, yung ating relasyon sa ating Diyos. Yung ating commitment sa ating Diyos. Amen? Sabi po sa 5, huwag ninyong akalaing walang kabuluhan ang sinasabi sa kasulatan. Ayaw ng Espiritong ibinigay sa atin, siya'y may kaagaw sa ating pag-ibig. Amen po? Ayaw ng Espiritong ibinigay sa atin na siya'y may kaagaw sa ating pag-ibig. Ibinigay po ng ating Panginoong Hesus ang Espiritu niya, ang banal na Espiritu para sa atin. Pero ayaw po nung banal na Espiritu na yon na siya ay may kaagaw sa ating pag-ibig. Kung kaya po, kailangan mamimili po tayo ng tama. Kung ano ang kailangan nating bibigyan ng mas halaga at yung ileless priority po natin. Alam po ni God ang lahat. Amen. Alam niya ang laman ng puso natin at ang laman ng isip natin. At alam niya yung present natin at yung ating hinaharap. Bago pa man mangyari sa atin yung mga ganong sitwasyon, alam na niya. Pero, katulad po, eto ngayon lang po ito, hindi po kasama dito. Katulad po ni Saul, ni King Saul. Siya ay nakitaan ng Panginoong Hesus ng kababaang loob nung una, di ba po? Kung kaya siya ay napili o pinili bilang maging hari ng Israel. At sa mahabang panahon, siya ay naging hari ng Israel. Pero, siya ay nagbago.
Pero kahit alam ng Panginoon yun na mangyayari po yun. Pero kahit alam ng Panginoon, binili niya pa rin si King Saul. Bakit? Kasi meron tayo laging chance na magbago. Amen? Pero yung pagkakataon na yun na naando doon, si King Saul, hindi po siya nagbago. Kundi ang pagbabagong kanya nangyari sa kanya ay yung pag-disobey sa kalooban ng ating Panginoon. Sabi po sa 6, ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay niya sa atin. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mapagmataas, ngunit nalulugod sa mga mapagpakumbaba. Katulad po ng sabi kanina ng ating song leader, di ba po? Sabi po sa 7, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan ninyo ang diablo at lalayuan kayo nito. Sabi po, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan ninyo ang diablo at lalayuan kayo nito. Yung pag-less prioritize po natin sa mga kalooban ng ating Panginoon, yun po ay gustong-gusto ng diablo. At maaring hindi lang tayo aware kung minsan meron siyang mga ini-inject sa ating isipan kung kaya tayo magdidesisyon ng ganito, ganyan. Ganito ang piliin mo kasi baka ganito, ganyan, ganyan. Baka tanggalin ka sa trabaho, baka magalit sa iyo ang manager mo, baka mawalan ka ng trabaho, etc., etc. Diablo po yun. So, ang sabi po, ano po ang sabi? Paano? Labanan ninyo ang diablo at lalayuan kayo nito. Ibig sabihin, i-reject natin sa isipan pa lang natin, i-reject na natin po yun. At pag ni-reject po natin yon, lalayo siya sa atin. Pero kung nakikita ng diablo na umaayon tayo, ay effective. Lalo pa siyang gagawa ng mga effective na ideas para sa inyo o para sa akin. Pero kung minsan ipakita natin sa diablo, ay, mas pipiliin ko ito. Kasi mas mahal ko ang aking Diyos. Alam ng aking Diyos ang pangangailangan ko. Mga kapatid, huwag niyo pong iisipin palagi kapag meron po tayong mensahero dito o na meron tayong pinapatamaan, hindi po ganun. Ano po, wala pong ganun. Ito po ay kung minsan, buo na yung mensahe pero meron siyang inilalagay ulit na paulit-ulit. Ano po, habang tayo ay nakatayo. So, wag po nating pansinin yung mga ganon na ini-inject ng kaaway sa ating isipan. Yung mga alalahanin, madali po natin makilala kung yun ay sa diablo. Yung mga worries, dahil ang Panginoon hindi po siya nagbibigay ng alalahanin. Hindi po siya nagbibigay ng worries. Hindi siya nagbibigay ng mga problema. Inaalaw niya to test us kung paano natin haharapin ang mga problemang yon, kung paano tayo magre-response sa mga problemang yon. Amen? Pero nasa sa atin po lagi ang desisyon. So, sabi nga po, kaso nga po, ang nangyayari, yun nga, nilalabanan natin at nilalayuan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Kasi nahihirapan tayong sumunod sa gusto ng ating Diyos. Amen po ba? Mas madali po ang umayon sa mundo. Totoo po yan. Mas masarap pumunta sa mall, mag-shopping na lang. O kaya window shopping. Kasi nandun lang naman boring sa church, nakaupo lang ang tagal ng oras. Yun po, yun po. At hindi lamang po yun, marami pang iba. Iba pa na mga nasa mundo na mas madali nating ayunan. Kasi po, hindi nature ng, parang doon nga, dahil sa ipinanganak tayo may kasalanan. So, hindi natin naging nature na yung tayo ay mabait na mabait. Or hindi naman, kahit hindi tayo maging mabait na mabait. Kundi, mas madali, ewan ko, ang mga tao mas madaling magsinungaling kaysa magsabi ng totoo. Lalo na kapag alam nila na ang sinasabi nilang totoo ay makakasakit sa kaharap nila o sa kausap nila. Kaya mas pinipili nilang magsinungaling na lang. So yung truth ay nako-compromise. Wag po natin yun gagawin, ang sabi po dito. Yun daw po ay kasama sa mga dapat iniiwan natin sa likuran natin, hindi natin isinasama. Sabi po sa 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo.
Linisin ninyo ang mga kamay, ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ng isip. Sabi, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Pero kung tayo po ang nalayo, hindi tayo pipilitin ng ating Diyos. Tandaan po natin yan. If we are the ones who moving away from our God, He cannot do nothing. But He loves when we love to draw near unto Him. Kung kaya, yun po, i-desire po natin, tayong lahat, i-desire po natin, na tayo po ay talagang, yung lagi tayong nagdodraw near, lagi tayong lumalapit sa ating Diyos. Kahit ano pa, sa kahit ano pang sitwasyon ng ating buhay po. Amen po ba? Ang tahimik naman po ninyo. Parang, okay, salamat po sa Diyos. So sabi po, at sa iba pa, you adulterers, kayo na mga mapangalunya, wash your hands, you sinners, hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. Sabi po, purify your hearts. Purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. Dapat daw po, hindi tayo divided. Hindi divided yung atin pong focus pagdating sa ating relasyon sa ating Diyos. Yung commitment time na, dapat po meron tayong commitment prayer time. Yun talaga yung time mo sa Kanya. No po? Pero mas gusto niya yung bawat segundo ng oras natin, tayo'y naka-tune in sa Kanya. Meron po ako nabanggit nung nakakaraan, sabi po ng isang pastor, bakit daw, sabi niya, nagtanong siya sa Panginoon, God, why it seems so unfair? Bakit mas parang yung wife ko ay kinakausap mo siya kahit nga nasa shower room siya. Samantalang ako, naglalaan ako ng 2 oras, 3 oras sa iyo. Pero, hirap na hirap ako marinig yung boses mo. Sabi po niya, ang sagot po ng ating Panginoon, your wife, o ang iyong asawa, ang lahat ng oras niya, nakatune in siya sa akin. Ikaw, after yung 3 hours mo, nasaan ka? Nasaan ang oras mo? Ganon din po ba tayo? Maliwanag po ba natin naririnig ang boses ng ating Panginoon sa bawat araw? Amen. Praise God. Kasi napakahalaga po niyang bawat araw, naririnig po natin ang boses niya. So let's go back po to Julia's story. See the problem here, in even though Julia is spending more time with Joe, her heart and loyalty are still divided. Di ba po? Kasi lahat ng mga taong yun, o nung 4 na taong dumating, 4 na lalaking dumating, karelasyon niya pa rin. Although sinabi niya nga na favorite niya naman yung kanyang husband, ay divided pa din, di ba? Nakakatawa po, favorite. Oh, di ba? May bagong lengguwahe tayo. Pero po natin kukuhanin 'yun, ha? Example lang po 'yun. Ay. Okay. And you cannot have intimacy with someone if your heart and loyalty are divided. Amen. And James is talking about the same thing. He said, you don't have intimacy with God because your loyalty is divided. Hindi, ano ba yung intimacy sa Tagalog? Hindi tayo pwedeng magkaroon ng mas malalim na relasyon sa ating Diyos kapag ang ating relasyon o ang ating oras sa Kanya ay hati-hati. Konti-konti.
Di ba po? Hindi po. So, James and Paul are dealing with the same thing. Pareho po sila ng hinaharap. They're dealing with God's people who have refused to repent their former sins. Do we really understand true repentance? Yan po ang title ng atin pong ng mensahe po ng ating Panginoon. True repentance is when I totally change myself from the way I believe from the inside. Ang totoong pagsisisi daw po ay lubos na pagbabago ng aking sarili mula sa kalooban ng puso ko. Amen po? Hindi katulad po nung nagsisi tayo, nagrepent tayo ngayon, mamaya ganun na naman yung buhay po natin. O bukas, ganun na naman po yung buhay natin. Hindi daw po ganun ang totoong repentance. Meron pong tinatawag, here is the difference foundation between the world and believers. Yung pagkakaiba ng pundasyon ng pagitan ng mundo at ng mananampalataya. Sabi po ng world, I choose what is right, or what is good, or what is best for me. And sabi po ng believer, I choose what God says is right, or what God says is good, or best for me. Amen? Amen po ba? So palagi po nating pipiliin. Lagi po, katulad po na nabanggit ko pa dati, paano po, sa mga ilan sa atin. Ang ating buhay po ay laging nasa pagpili. Laging tayo ay bunga, yung ating kung paano tayo ngayon, ay bunga yon ng pagpili natin kahapon o ng mga nakaraan natin na buhay. Amen po? Kung bakit ganyan ang mga anak natin ngayon, ay dahil sila ay bunga ng ating pagpili o desisyon kung paano natin sila akayin noon. Amen? Amen po ba? So, napaka-importante po. Kung ganyan po ka-importante, yung pagpili. Kaya nga po sabi, I choose what God says is right or what God says is good or best for me. So, New Testament repentance is like simply a change of mind. But we want to go deeper. If we go to Baker Encyclopedia, ang sabi po dyan, it defines repentance like this: a change in the whole personality from a sinful course of action to God. Amen? Naiintindihan po ba natin? Sabi po, repentance is a change in the whole personality from a sinful course of action to God. Pagbabago ng buong personalidad o buong pagkatao mula sa isang makasalanang gawa patungo sa Diyos. Amen po ba? Makasalanan, not only, hindi po lamang ibig sabihin na yung mga pumatay ka, ikaw ay nangalunya, hindi lamang po yung ganong kabibigat. Kundi kasama po doon yung ikaw ay nangupit ng, katulad ng binabanggit po ni Pastor dati, di ba? Kahit isang tornilyo lang sa trabaho mo, isang paperclip lang sa trabaho mo, isang ballpen lang. Yun po ay kasalanan. Amen? So, palagi po nating iisipin, napakahalaga po na palagi nating iniisip ang ating mga ginagawa. Hindi lang, kasi po, yun nga, yung nature natin ay basta lamang okay lang. Kasi nga, hindi ko alam kung bakit, kahit ako po, lumaki ako, doon nung bata ako na okay lang kasi wala nakatingin. Di ba? Pero nung tayo naging Kristiyano na, ang ating Diyos ay lagi nakatingin sa atin. Amen. So let's get deeper from the word whole personality.
We can have a change of mind, but not necessarily be persuaded. Amen po ba? Maaari tayong magkaroon ng pagbabago ng isipan pero hindi dapat tayo hinihikayat o nadadala lang. Amen po? Hindi tayo dapat parang ipinupush lang. Amen po ba? True repentance does include the mind. It goes deeper, it goes to our will, it goes to our emotions, it penetrates into our hearts, and we are persuaded from the very core of our being. Amen? Ang tunay na pagsisisi ay kasama ang isip at ito ay lumalalim, ito ay napupunta sa ating kalooban, sa ating mga damdamin, sa ating puso, at tayo ay dinadala nito sa ikaibotura ng ating pagkatao. Amen po ba? Ang hirap po nun ha, tatagulogin ganun. Di ba po? Jesus said, ito po, sabi po ni Jesus sa Matthew 15:19, from the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, lying, and slander. Behavior, whether spontaneous or habitual, originates in the heart. So, if repentance is just a change of mind, Jesus would not say this in Matthew 15:19, di ba po? Kasi ang sinabi po niya dito, from the heart. Hindi lamang po from the mind. Hindi lamang po pagbabago ng isip, pagbabago ng ating mga kalooban. Amen po? Babasahin ko po sa Tagalog, ano po? Sapagkat sa puso nang gagaling ang masamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan, at paninirang puri. So if repentance is just change of mind, Jesus would not have said, from the mind comes evil thoughts, murderer, etc. Amen po ba? So true repentance is when turn from saying, I choose what is right for my life, to saying, I choose what God says. Amen? So that's the core of true repentance. I choose or I embrace what God says because He's my maker. He knows what is right or what is best for me. Madali po bang sundin ang kalooban ng ating Diyos? Ako po, na hindi ganun kadali sa akin. Pero, salamat po sa biyaya at tulong ng ating Panginoon, nakakayanan po nating sundin. Amen po. Kasi kung sa atin lamang po mga sarili, hindi po natin talaga kaya. Kasi tayo'y nasa mundo. At napapalibutan tayo ng mundong ganyan. Katulad ng mga binanggit sa una pa. Di ba po? Napapalibutan natin tayo ng mga, tayo ay naaakit mga lunya, naaakit tayo doon mag-party-party, naaakit tayo pumunta ng mall instead ng church, nadadala tayo magsinungaling para lamang ma-justify ang ating mga sarili. Para lamang maging mabuti tayo sa harapan ng mga kapatid natin. Pero, yun nga po, kailangan ulit, hindi na po natin siya isasama. Amen? What does John the Baptist say? He said, repent, for the kingdom of heaven is here. And Jesus said, repent, for the kingdom of heaven is here. Pare-parehas po yan na nasa Bible. There's some pattern here that wants to show us. Meron po ditong gustong ipakita sa atin. Let's take a look at what Jesus say in Matthew 11:20. Then Jesus began to denounce
the town where he had done many of his miracles. They hadn't repented of their sins. Sabi po sa Tagalog, pwede pong ilagay sa Tagalog, Matthew 11:20. Nang magkagoy kanyang pinasimulang sumbatan ang mga bayan na pinaggagawa niya ng lalong marami sa kanya mga gawang makapangyarihan, sapagkat hindi sila nangagsisi. Tingnan niyo po, sinumbatan po sila. Sinumbatan po sila ni Jesus. Sa Matthew 11:20. Ang sabi naman po, yan po yung sinabi ni Jesus po sa Matthew 11:20, ano po. The disciples naman po. Tingnan po natin ang sinabi ng disciples. Sabi po niya, noong siya po ay, noong ang mga disciples po ay ipinahayo ni Jesus, ano po. When the disciples preached, when Jesus sent them out, in Mark 6:12. So the disciples went out, telling everyone they should repent of their sins. Tandaan po natin, paulit-ulit yung repent. Repent of their sins. Pero ang kailangan po natin yung true repentance. Hindi po yung basta lang tayo nagsisi ngayon at mamaya, gano'n na naman po tayo. Sabi po ng rich man na nasa impyerno, the rich man in hell, ang sabi po niya sa Luke 16:30. The rich man replied, "No, Father Abraham, but if someone is sent to them from the dead, then they will repent." Yun yung inaakala niya. Yun yung naiisip niya nung rich man, nung mayaman na tao na yon na napunta sa impyerno. Kasi naranasan niya sa impyerno kung gaano kahirap. Kung kaya, ang sabi niya, kung siya ay, o merong isa na mapasusugo sa kanyang mga kapatid, sila ay maaring magsisi. At hindi nila maaring maranasan ang mapapunta sa impyerno. Amen po ba? So what's the first word of Peter's mouth? What's the first word of Peter's? What is the first word from the mouth of Peter? Doon sa Acts 2:38 po. Sabi niya, "Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins." And what about Paul? Sabi po niya sa Acts 26:19-20. "I preach first to those in Damascus and in Jerusalem and throughout all Judea and all the Gentiles." Yung Gentiles, tayo po yun. "And all must repent of their sins and turn to God." Amen? "And prove they have changed by the good things they do." Kailangan po merong tayong pruweba doon sa ating, mula sa ating mga pamumuhay. Amen? Doon po nasasalamin yung tunay na pagsisisi. Kasi ang tunay na pagsisisi, katulad ng nabanggit natin simula sa simula, ay pagtalikod sa mga dati nating buhay. Amen? So how about God the Father po? Ano daw po ang sabi ni God the Father? Sa Acts 17:30, God overlooked people's ignorance about these things in earlier times. But now, He commands everyone, everywhere to repent of their sins and turn to Him. Amen? Pwede nating ilagay sa Tagalog yan. Sorry po. Sabi po dyan, ang liit to na.
Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas ng Diyos. Datapot ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Di ba po? O sabi, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas nga ng Diyos. Pinalipas niya. Pero dumating doon sa punto na sinasabi niya na mangagsisi. Iniutos niya na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Lahat daw po. Wala pong in-exempt si Father God. Lahat po. Ito po ang sinasabi at ang katotohanan. There is no true faith in Jesus Christ without true repentance. Amen po ba? So, hindi po natin pwedeng sabihin na tayo ay nananampalataya sa ating Panginoon, pero dala-dala pa rin po natin yung mga dati natin. Hindi natin totally siya iniwanan. At kung sila ay dala-dala pa rin natin, hindi po natin yung masasabi na true repentance. Nagrepent lang tayo nagrepent lang tayo ngayon, tapos dala-dala ulit natin sila. Hindi po ganun daw ang true repentance. So, the person who truly repented says this, from this moment forward, no matter what God says is best, I will believe and embrace it with all my heart, mind, and behavior. Sabi daw po, simula sa mga oras na ito, sa kahit ano pa, ay lagi kong pipiliin at lagi kong yayakapin ang kung ano man ang sinasabi ng aking Panginoon. Amen? Palagi po nating i-embrace yung kalooban ng ating Diyos. Yun po yung kailangan natin araw-araw, na lagi po nating sandata. Ako, naniniwala po ako, isa sa na lagi nating sandata, yung tayo ay nagrepent at hindi na natin dinadala. Kasi bakit po? Walang magiging butas sa atin ang demonyo. Silyado tayo ng banal na dugo ng ating Panginoon. Pero, kung meron po tayo nagrepent ngayon, silyado tayo. Pero kung meron po tayong dinadala na mula sa ating kasalanan ng mga nakaraan, dinadala pa rin natin ngayon at isinasama o inuulit, nagkakameron po ng butas ang demonyo kung kaya nakakapasok po siya ulit. At nakapagsasama pa ng mas marami pang demonyo. Maaring hindi po kayo naniniwala pero totoo po yan. Sabi po sa 1 Corinthians 6, 9-10, don't you realize that those who do wrong will not inherit the kingdom of God? Don't fool yourselves. Sorry po, hindi ko kasi naisulat sa Tagalog. Can we put in Tagalog, please? So, sabi po, 1 Corinthians 6, 9-10. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga pakikiapid ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Amen? So Paul said, don't fool yourself, sabi ni Paul. Huwag niyong lokohin ang inyong mga sarili. Okay. Ito po yung binabanggit ko kanina. Merong yung katulad ng isang pastor po, yung nabanggit ko sa inyo kanina na siya ay laging nananalangin every morning. He always pray in the morning like 3 to 4 hours a day. God use me, sabi po niya sa prayer niya, God use me to win people to Jesus. Use me to get people free.
Lord, use me to heal the nations. That's his prayer. Every day po, na 3 to 4 hours, every day ganun laman yun ang kanyang panalangin. But God told him, son, you can win the people to Jesus. You can get people healed, but still, they will end up in hell forever. Ouch. Sobrang sakit na katotohanan. Tingnan po natin. And also God told him, son, remember Judas left everything he had to follow me. Judas healed the sick. Judas got people free. And Judas is in hell. Amen po ba? Alam natin po yun, di ba po? At totoo yun. Totoo po. So, hindi lamang po yung tayo ay makapag-akay papunta sa Panginoon, kundi maturuan natin sila kung papaano yung true repentance, dahil ito po ay napakahalagang pundasyon ng isang Kristiyano. Amen po ba? Then the pastor asked Jesus, what should I pray? What should be the focus of my prayer then? What should I pray passionately? And Jesus said, to know me intimately. Amen. Ito po ba ay nagiging laman ng ating panalangin? To know God intimately. Lord, I want to know you more. Lord, I want to know you more. Paano po natin makikilala ng mas malalim ang ating Diyos kung tayo ay konti ang oras sa Kanya? Paano mo makikilala ang asawa mo o ang boyfriend mo kung konting-konti lang ang oras mo sa Kanya? Like 30 minutes a day. Tapos palagi na lamang po tayong nasa trabaho, etc. kung saan pa. Di ba po? Hindi lamang po sa kung ano-anong bagay na kailangan at kayo ay magkakilala, pero yung intimate relationship na syempre may banal na pagkatakot sa ating Panginoon. Kasama po yun. So the pastor started to pray to God. Kung paano yung makikilala siya ng mas higit pa kesa sa dati. Amen? So, to know Him more, to please Him, to know God's heart, yan po yung naging mga laman na ng panalangin ng isang pastor na yon. And that became the passion of his prayer. Amen? Like Moses, David, Paul, at ang iba pa, na yon ang naging greatest desire nila. At talagang nangyari. Bakit? Kasi kapag ang hinihingi natin sa ating panalangin ay kalooban niya, ibinibigay po niya yun. Ay kalooban po ng ating Panginoon ang makilala natin siya ng higit pa sa kung paano natin siya kilala ngayon. Hindi po yung noon ha, yung ngayon. So kung mas higit, kung kilala natin ngayon ang ating Panginoon, mas lalo pa po nating hangarin, i-desire na mas makilala pa natin siya ng mas higit pa. So every day ng ating mga buhay, i-desire po natin na mas makilala natin ang ating Diyos. Paano po yun? Mas mag-spend po tayo ng time sa Kanya. Paul wrote to the Corinthians and he made a statement. 2 Corinthians 7-10. For the kind of sorrow God wants us to experience leads us away from sin and results in salvation. But the worldly sorrow which lacks repentance results in spiritual deaths. Amen? Napakatotoong-totoo po nito. Napakatotoong-totoo. This is
really, really true. Di ba po? Totoong-totoo po siya. Sorrow God wants us to experience leads us away from sin and results in salvation. But worldly sorrow which lacks repentance results in spiritual deaths. Amen? So what is the difference? We can see the difference in the lives of these two kings. Si King Saul and King David. Alam po natin ang buhay nila. So sabi po, si King Saul disobeyed God's command. King Saul disobeyed God's command. Prophet Samuel come. First Saul tried to put the blame to the people and to Samuel. Saul said, "You abandoned me. You did not come at the appointed time." At kung ano-ano pang iba pang mga dahilan ni Saul. Sabi po yan, makikita nyo po yan sa 1 Samuel 13:11-14. At sabi naman po sa 1 Samuel 15:10-30. Hindi po na natin babasahin. Sobrang haba po. Then King Saul, dito muli siyang nagdadahilan na kung ano-ano ang sinasabi po niya na pinili ng mga tao niya ang mga pinakamainam na mga tupa baka para ihandog kay Yahweh. Then Samuel said in verse 24, "I have sinned." Di ba po? Inamin po niya. Sa verse 24. I have sinned. Inamin niya na nagkasala siya. Hindi niya sinunod ang utos ng Panginoon pati na ang salita ni Samuel. At sabi niya po din sa verse 30, then Saul pled to Samuel, "I have sinned, but please honor me before the elders of my people and before Israel." Ano po yung nakita natin doon? Sabi naman po sa 2 Samuel 12:1-13. Ito naman po kay David. David committed adultery and murdered the woman's husband. Di ba po? Si David ay nag-commit, nangalunya siya at ipinapatay pa niya yung asawa nung kanyang kinarelasyon o kanyang kinuhang babae. Ang hirap. Then the prophet Nathan comes to David, confront him, and David said, "I have sinned against the Lord, and I believe he humbled me. He humbled himself." I believe he humbled himself before the Lord. It is why the prophet Nathan says, "The Lord has forgiven your sin." He couldn't even care what the leaders thought or what the people thought. Nakita po ba natin ang pagkaiba? Yung difference po ng kung paano yung repentance nila. Si King Saul po, nagrepent siya pero inaalala niya ang kanyang reputasyon sa harap ng tao. While King David, nagrepent siya, wala siyang pakialam kung ano man ang iniisip ng mga tao o iniisip sa kanya ng kung sino man na nasa paligid niya. Amen po. David, he couldn't even care what the leaders thought or what people thought. While Saul, the focus of his sorrow was himself. David, the focus of his sorrow was a heart-to-heart with the one he loved, who is God. Amen? Doon po tayo. Yung tayo ay, yung ating focus po ng ating repentance palagi ay hindi dahil sa nagkasala ako, nahihiya ako, baka ganito, baka mapahiya ako. Kundi, hindi ko po alam kung naranasan nyo na yon, na lumuhod kayo sa harapan ng Panginoon dahil alam nyo na nasaktan nyo
ang puso ng ating Diyos. And that is the repentance, the true repentance na hinihingi o hinahanap sa atin ng ating Diyos. Amen? Alam po natin ang naging istorya ng ating pong pastor. Di ba po? It's like David. Ako po, maikukumpara ko po ito sa kung paano si King David. But our pastor repented to God with all his heart. And he even didn't care. Wala siyang pakialam kung ano man ang sasabihin ng mga tao. Malaman man ng lahat ng tao, wala siyang pakialam. Wala na siyang pakialam. Basta ang pakialam lang niya ay siya ay nakafocus kay God. Amen? Wala siyang pakialam kung ano man ang magiging effect nito sa ministry niya na ipinagkatiwala din sa kanya ng Diyos. Bakit? Dahil nagtiwala siya sa ating Diyos. Amen? So if the focus of our sorrow is because you were hurting God's heart, and because your heart grown to know me, sabi ng ating Diyos, and because King David and Pastor Ephraim did not care about the people might judge them, that sorrow of King David and Pastor Ephraim led to the God's forgiveness, led to their deliverance. Amen po? At tunay po yan. Ako po ang nakapagpatunay po nun. Jesus is coming back for a bride who's given herself to Him the way He gave Himself to her. Amen po? So, paano po natin siya? Paano po tayo sa ating bridegroom makikiharap? Paano po? Sabi po ulit, Jesus is coming back for a bride who's given herself to Him the way He gave Himself to her. Kailangan po, tayo, sinusuko natin, yung ating mga puso, tayo ay sinurrender natin talaga ang ating buhay sa Diyos, ang ating puso sa Diyos. Paul make a statement in Acts 20:20 to 27. I have had one message for Jews and Greeks alike. The necessity of repenting from sin and turning to God. And of having faith in our Lord Jesus. If anyone suffers eternal death, it's not my fault, sabi niya. For I didn't draw back from declaring all that God wants you to know. Naiintindihan po ba natin yon? Sabi po ni Paul, hindi niya pananagutan sa ating Diyos kung ang mga iba sa atin ay mapahamak dahil hindi niya winidraw o hindi niya winidhold ang mga katotohanan dapat nating matutunan o dapat nating malaman. Basahin po natin yung mga verse po na yan. We can read it po sa atin pong pag-uwi sa bahay. Ano po? Sa Acts 20:20 to 27. So, preachers who do not proclaim the truth of God's word. Preachers who avoid issues and share only what is comfortable with their friends or the listeners. They are responsible with God. Amen. Totoo po yan. Kung tayo po ay nasasaktan sa mensahe, lumapit po tayo sa ating Panginoon. Sa ating Panginoon lamang. Huwag po sa ating kaibigan. Huwag po tayo magsumbong sa ating kaibigan o kahit sa ating asawa. Huwag po. Dahil hindi po niya tayo matuturuan, maaring hindi niya tayo maturuan ng tama, kundi siya ay madadala pa natin sa maling emosyon natin. Amen po. So, dalahin po natin sa ating panalangin. Amen po ba? Ang lahat po ng mga tumatayo, ng mga nagsasalita, ay pinagkakalooban ng ating Diyos.
ng mensahe nila. Na alam ng mga mensahero na meron at merong masasaktan. Na kung minsan o kalimitan sila ang unang nasasaktan. Pero kailangan pa rin po yung sabihin. Hindi po dahil para patamaan ang kung sino man. Kundi kailangan po na sabihin. At yun ang kalooban ng ating Diyos. Amen po. Amen. Sige po, tayo pong lahat, inaanyayahan ko po na tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, for being with us, for always guiding us, for always leading us. Every time we need your lead, we need you to lead us. Holy Spirit, thank you. Thank you so much sa mga katotohanan ito na iyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. We already know that we repent every time we pray. We know how to repent. Pero itong repentance na ito, yung true repentance na ito ang nais mo mula sa amin. Yung repentance na hindi na kami ay magsisisi, hihingi ng tawad ngayon, at hindi na namin isasama ulit ang mga mali naming nagagawa o hindi na namin muling uulit-ulitin pa ang mga mali naming nagagawa. At yun ang nais mo, yun ang hinahanap mo mula sa iyong mga anak. Hallelujah. Kung kaya, Panginoon, salamat po sa iyo sa patuloy mo pong pagtutuwid sa amin, sa patuloy mong pagsama sa amin. Salamat po sa patuloy mong pagkukorek sa amin. Masakit, kalimitan, pero salamat pa rin po, Panginoon, dahil mahal mo kami at ayaw mo kaming mapahamak. Ayaw mo kaming mapunta sa impyerno. God, salamat po sa iyo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na sa bawat araw ng aming buhay ay maialin namin sa iyo ang aming buhay na may kaluguran sa iyong harapan. Na kaya naming ihaing handog sa iyong harapan ng aming mga buhay, na maging pleasing sa iyong harapan ang buhay namin. God, tulungan mo po kami. We need your help, O God. We need you, O Lord Jesus. We need you, O Holy Spirit. We need your help. We cannot do this alone. We cannot do this by ourselves. Panginoon, kailangan ka po namin sa aming bawat araw na buhay. Tulungan mo po, Panginoon, na sa bawat araw ng buhay namin ay ikaw ay lagi naming i-desire. Lagi naming i-desire na ikaw ay mas makilala namin. Mas malaman namin ang laman ng puso mo. Ang laman ng puso mo kung paano, Panginoon, yung nais mo na lakaran namin bilang iyong mga anak, bilang iyong mga lingkod. God, help us. Tulungan mo po kami, Panginoon, na hindi maging paulit-ulit kami nagkakasala sa aming araw-araw na buhay. Tulungan
Tulungan mo po na magkaroon kami ng intimate relationship sa iyo. Ipinasasakop po namin sa iyo at itinataas namin sa iyo, Panginoon. Muli ang aming mga buhay, ang aming puso, ang aming isipan, ang lahat-lahat sa amin. God, crucify our will, oh God, and let your will be done in our lives. Panginoon, yan po ang aming panalangin. Salamat po sa iyo, O God. Salamat po sa iyo. At patuloy ka po nawang kumilos. Patuloy mo po kaming kilusin patungo sa pagbabago, patungo sa kung paano ang nais mo, O God, sa aming mga buhay. Ito po, Panginoon, ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.